Nagpaplano nga ba ng malaking trade ditong Barangay Ginebra dahil mukhang hindi maganda nagiging umpisan nila dito sa Philippine Cup. Natalo sila sa NLEX kagabi at sa totoo lang nakita natin yung dalawang panalo ng Ginebra so far nanggaling lamang dito sa Terra Firma at sa Northport Batang Pier. Yung talo nila galing dito sa San Miguel at dito sa NLEX kaya syempre alam ni Coach Timko na mayroong problema dito sa lineup niya. Kaya nga mukhang gagawa sila ng malaking trade para maayos na to habang maaga pa dahil ayaw nilang intayin na kapag nandito na sa playoffs at saka sila mag-a-adjust. So magkakaroon ng malaking trade na paplanuhin itong Barangay Ginebra. At base dito sa mga reports mukhang ready na raw ang Ginebra. Napakawalan yung iba nilang mga top players katulad nitong si Maverick Hanmisi at pati na big man nila na si Ben Adamos. So mayroong mga gagawing malaking trade sa Ginebra at malamang daw ang tinatarget nilang makuha ay itong si Chris Newsome mula dito sa Meralco Bolts, isa pang team na nag-i-struggle ngayon. So baka Maverick Hanmisi for Chris Newsome yung mangyaring trade o di kaya naman base dito sa mga reports baka subukan ding kunin nitong Barangay Ginebra itong si Jason Perkins mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Ang maliwanag dito mayroong mga big moves na binabalak ito si Al Francis Chuma dahil nakita natin mukhang itong Ginebra at San Miguel parehong medyo nag-i-struggle dito sa Philippine Cup. Yung umpisin nila ay hindi maganda at syempre kung ikaw naman ng SMC gusto mo na mag-focus talaga yung dalawang koponan at kung kinakailangan ay palakasin pa. At yan ang dahilan kung bakit ngayon mukhang itong Barangay Ginebra ay ready na gumawa ng isang malaking trade para maging mas malakas itong bench ni Coach Tim Cone. Baka nga bukod dito sa mga nabanggit natin katulad ni Perkins at ni Newsome, baka may kunin pa sila na ibang mga players depende kung sino magiging available ngayon dito sa mga koponan sa PBA. Samantala naman, itong sister team ng Barangay Ginebra na itong San Miguel Beer, isa pa yan doon sa mga teams ngayon na naghahanda raw na gumawa ng malaking move para mas mapapalakas yung kanilang roster. At kabilang daw doon sa mga kukuning player ng San Miguel ay itong si 6'10 Brandon Bates mula dito sa Meralco Bolts. Alam natin nag-i-struggle din ang Meralco ngayon kaya magiging open na sila dito sa mga posibleng trades kasama itong San Miguel Beer. Kaya nga mukhang ganyan ang mangyayari ngayon. At itong SMB ay kukunin ang nasabing 6'10 Phil-Am dahil ang magiging kapalit naman daw ay si Motaw Tuwa. Naniniwala ang Meralco na kahit hindi maganda pinapakita ni Motaw Tuwa ngayon sa SMB, magiging mas mahusay ang laro nito kapag siya ay napunta dito sa Meralco. Kaya mukhang Brandon Bates for Motaw Tuwa yung mangyayari na trade. Kung sakasakali na makuha ng San Miguel ang nasabing Phil-Am, magkakaroon sila ng additional rim protector dito at magiging talaga solid na backup ito ni Junmar Fajardo. Kaya nga hindi na ako magtataka kung mamadaliin ng San Miguel ang nasabing oportunidad para makuha ang nasabing player. Dahil sa ngayon, itong SMB nakita natin parang hindi na talaga akma yung laro ni Tautua para dito sa Beermen. Halos wala na siyang nakocontribute talaga. Kaya nga sa tingin ng karamihan mukhang itong San Miguel ay gagawa na ng mga major moves lalo na at hindi maganda yung nagiging takbo nila. Kasabay na rin itong Barangay Ginebra. Kaya nga sa ngayon, dito natin makikita kung paano makikipag-negotiate itong SMB dito sa Meralco dahil syempre magkaribal na grupo yan, MVP group itong Meralco. At ganun pa man, ready raw ang SMB nakausapin itong Meralco para makuha nga itong si Brandon Bates. Iyan ngayon ang latest dito sa San Miguel. Mukhang nagpaplano talaga sila na gumawa ng paraan para yung kanilang lineup ay makumpleto na at hindi na sila gumawa ng mga unnecessary trades except ito nga kay Brandon Bates. At pagdating naman dito sa ibang mga balita natin, itong NLEX Road Warriors maganda tinatakbo ngayon, naka-4 na sunod na silang panalo at mukhang on hold muna yung planong trade para dito kay Robert Bolick. Dahil ang balita natin nung umpisa nga mukhang hindi masaya si Bolick dito sa NLEX pero dahil naging sunod-sunod na yung panalo ng Road Warriors, mukhang papayag na raw na mag-stay dyan si Bolick for now. So, ang magiging susi na lang dito para sa NLEX talaga ay kinakailangan nilang ma-maintain yung ganitong performance at masiguro na ito naman kanilang gagawing laro ay sabihin na natin magiging ready talaga sila sa kung ano pa man na pwedeng mangyari. Dahil syempre kung ikaw itong NLEX Road Warriors, gusto mo na si Robert Bolick manatili dyan sa lineup mo as much as possible. Kaya nga hindi na ako magtataka kung sakasakali na i-feelingin ng TNT itong si Bolick, baka hindi pumayag ang NLEX lalo na at maganda nilalaro niya.
Pero siyempre umpisa pa lamang 'to. Kinakailangan ipakita ng NLEX na hanggang dulo ay kaya nilang maglaro ng high-level basketball dahil yan ang hinahanap ngayon nito si Robert Bolick. Kung magagawa yan ng NLEX, posible na hindi na nga siya magpa-trade at malay natin maging isang dark horse talaga itong NLEX Road Warriors pagdating nitong playoff sa PBA. Alam nating lahat na yan talagang inaabangan ngayon itong NLEX kung paano nila masusungkit sa wakas yung isang playoff position. Dahil nga itong TNT mag-Grand Slam na itong Meralco defending champion. So parang napag-iwanan na talaga itong NLEX Road Warriors. Kaya nga magiging maganda to para dito sa NLEX kung sakasakali na magawa nila ng paraan at mapanatili nila itong consistent na nakikita nilang output mula doon sa mga top players nila. At yan din ang dahilan kung bakit sa ngayon itong NLEX ay magiging isa dito sa mga teams talaga na gagawa ng sabihin na natin major moves para lalo pa silang mapalakas. At ang huli nating balita ngayon ay ito raw Converge Fiber Access ay ready na magbigay ng isa pang offer para dito kay Mikey Williams at subukan nila na makuha. Dahil sa ngayon itong si Mikey Williams ay isa doon sa mga teams talaga o si Mikey Williams ay isa doon sa mga players talaga na pinag-iinteresan ng maraming koponan. Alam na karamihan na itong TNT Tropang Giga ay gustong gumawa ng major moves para ma-secure yung Grand Slam at kabilang na nga dyan ang pag-trade dito kay Mikey Williams. Nagkakatalo sila doon sa salary at base doon sa mga reports mukhang talagang hindi sila magkasundo pagdating dito sa amount na bibigay dito kay Mikey. Kaya nga kung sakasakali mukhang itong TNT Tropang Giga ay ready na raw na i-trade itong si Mikey Williams sa kahit ano pa mang team na makapagbibigay ng magandang solusyon, magandang offer. Ngayon, kung ikaw naman ang Converge, dapat maging flexible ka at willing kang tanggapin kung ano man ang hinihiling ni Mikey. Dahil yan ay magbibigay sa iyo ng tsansa na maging isa talaga na championship contender. Yes, mataas ang hihilingin itong salary. Pero sa binanong karamihan mukhang worth it naman yan. Dahil itong si Mikey Williams ay magiging isa dito sa mga top caliber players nitong TNT o kaya ng Converge. Depende kung saan siya maglaro. Kung ikaw ang Converge, lalo na at wala pang kasiguraduhan kung kailan babalik si Jordan Heading, abay dapat samantalahin mo na yung pagkakataon na kunin ito si Mikey Williams para siya na talaga iyong maging top player mo. At kapag bumalik si Jordan Heading, sino ang pipigil dito sa tandem ni Jordan Heading at Mikey Williams? Yan dapat ang ikonsiderang mabuti nitong Converge Fiber Access at yan ang dahilan kung bakit sila ay tatanggap talaga na makuha na ito si Mikey Williams at sabihin na natin na mabigyan ng bagong option itong NLEX pagdating dito o rather itong Converge pagdating dito sa pagtapat sa SMC at sa MVP Group. Kaya abangan natin kung ano magiging major announcement dito. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si Anthony Alon, Katsakino Dukusin, Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman. Binabati din natin si Ireneo Salangsang, si Enju, si Dexter Domer at ang iba pa nating mga taga-subaybay.